Kaya nga, habang may time pa, ini-encourage namin kayo na lalo na yung mga documentary requirements. Alam nyo na walang PSA birth certificate ang parents nyo or ikaw may problema ka sa PSA. Ngayon pa lang, asikasuhin mo na, hindi yung kung kailan nagpo-proseso na tayo, saka ka pa lang mag-start mag-asikaso. Kasi it will take time. Months kasi yan, hindi yan basta 2 days lang maayos mo na. It's not. By the way, sa PSA requirements natin, lahat yan with receipt ha. O dapat po pag magpapasan ng PSA, dapat po meron pong resibo. So meron tanong dito ma'am, good day ma'am, sir, need po ba ipasang marriage contract ng mga magulang o parents? Yes, meron ding part yan ng requirements. Actually, we will be publishing yung mga magiging documentary requirements kasi may mga additional documents tayo as required by the personnel, RPRMD. So, kakabigay lang sa akin ng listahan and we will be updating that. I-inform namin kayo. As of now, dahil hindi pa naman tayo nag-start ng recruitment, ang advice namin is yung mga usual lang muna na documents ang kunin nyo, such as yung PSA nga, school requirements, yung mga transcript, yung mga diploma, and then kung halimbawa naman sa NBI, pwede yan kasi matagal ang expiry. Yung National Police Clearance, matagal din ang expiry niyan. Pero yung ibang mga clearances, to follow na lang muna. Kasi sayang naman yung magiging gastos nyo kasi nag-e-expire agad within 30 days or 60 days. Ma'am, paano kung hindi kasal yung mga magulang? Paano gano'n yan? Kung hindi kasal ang mga magulang, edi wala man tayo magagawa doon. Yan, okay. So, birth certificate ng parents, yun naman yung importante. Good morning, ma'am. Taga 4A po ako, Region 4A. At bala ko po mag-apply sa NCR. Ano pong mga documents ang dapat na? Same din. Same lang naman din. Parehas lang na documents, ma'am? Almost yung address, the same. Yung address, ma'am, kung gano'n. Siguro yung address niya, pwede naman kasi kung taga doon siya, same address. Wala naman problema doon. So, pag po ba patay ang tatay, need pa po ba ng death certificate kahit birth certificate na lang po ng nanay? Hindi. Both parents, kung patay na, kailangan ng death cert. Pero kailangan din ng birth cert. Kasi may mga tinitingnan dyan yung mga consistency ng mga apelido, etc. etc. Yung birth certificate at saka death certificate dapat ipakita. Oo. So, good morning po ma'am. Need po ba na ipanotaryo yung PDS? Notarized. May nakalagay naman yan sa ilalim. Okay. Ma'am, teka lang. Anyway, yung mga PDS nyo, sa ano na lang yan pag malapit na yung processing? Ma'am, sir, ma'am, from Mindanao po ako. Bala ko po mag-apply ng NCR. Yung mga documents ko po dito, yun rin ba yung mga documents ko po rin ba dito rin po ba kukunin? What documents particularly? Kasi same halimbawa lang yung mga clearances. Okay, kung saan ka mas matagal nagstay. Kung halimbawa, diyan ka talaga na-raise and diyan ka talaga magagana. Kung dito ka sa NCR, dapat at least kung 6 months or 1 year at makakakuha ka na ng clearance, okay lang. Pero kung straight from Mindanao or Visayas ka manggagaling, then diretso ka dito mag-a-apply, dapat dun sa place of residence mo, ikaw kukuha ng clearances. Okay lang po ba na isa lang gagamitin sa dependent? Like what? Kasi ganito yan, pag binata ka, ito na ha, makinig kayong mabuti. Pag binata or dalaga ka ha, walang asawa, ang dependents mo, of course, is yung parents mo, nanay and tatay mo. Okay, kasal sila o hindi. Still, parents mo sila yung dependents mo, mother and father. If ever naman na ikaw ay may asawa na, wala ka pang anak, pero may mga magulang ka pa. Dahil may asawa, ibig sabihin kasal ha, dahil may asawa ka na, ang dependent mo na ay yung asawa mo. Kung may asawa ka na at may mga anak ka na, ang dependents mo ay yung asawa mo at yung mga anak mo. Bali, hindi nakasama sa dependents mo ang parents mo. Good morning, ma'am. 30 years old na po ako ngayong darating na July 20. Pwede pa ba ako mag-apply pag may quota na? Yes. 30 years old, tatanggapin po natin kung ngayong July 30. Okay lang yan. As long as hindi ka pa nag-31 before oath taking. Yun. Malinaw po yan ha. Dapat bago
bago po mag-oath taking ay 30 years old ka pa lang. Oo. Pero kung dating ng ang oath taking ma'am ay kunyari December 1, tapos ang birthday mo ay December 1, Hindi na pwede. hindi na pwede. Ayan. Yung a day before dapat, November 30 dapat o taking, ganon. Expired na. Expired ka na. Yeah, expired na, okay. Good morning, ma'am. Sir, tungkol po sa dependent ko, this is na po both parents ko. May mga asawa na din lahat ng kapatid ko. Sino po pwede kong ilagay sa dependent ko, ma'am, sir? Pwede po ba pamangkin ko? No. Single ba siya? Single? Walang asawa? Wala eh. Okay, so, walang dependence Patay ng actually. mga magulang. Oo. Ang mga kapatid naman ay may mga asawa na. Oo. Kung mga- Maliban lang kung ang kapatid mo is halimbawa mentally challenged, something like that, pwede mo siyang i-cargo as your dependence. Pero kung wala, age of majority na sila, negative na. Sino nilalagay? Wala siyang dependent. So, oo, kasi kung halimbawa mabigla siyang mamatay or ma-aksidente or what, all his benefits will be forfeited in favor of the government. So, ang advice, Ampun ka na. mag-ampon ka or mag-asawa ka na. Ganun.